Isa sa pinakatumatak na pambato ng Pilipinas sa Miss Universe, si Miriam Kiambao. Naging usap-usapan pa nga noon yung kanyang pagkatapilok noong preliminary evening gown competition. Pero itong si Miriam, graceful at confident pa rin bumangon na talaga namang hinangaan ng marami. Lalo pag hinangaan si Miriam nang sabihin niya sa preliminary question and answer portion na nung nadapa siya sa stage, pakiramdam niya ay tumayo siya para sa kababaihan. Itinanghal na first runner-up si Miriam habang si Miss Botswana naman ang kinoronahang Miss Universe 2009. At makakausap po natin live dito sa studio si Miss Universe 1999 first runner-up Miriam Kiambao. Alright, magandang umaga sa iyo, Miriam. Hi, good morning, Nako, Cara. Good morning sa pang lahat. Miss Universe pa rin ng Oy, beauty salamat hanggang naman. ngayon Thank after you, Lord. all those years. Unahin na natin kasi kanina pa natin pinapakita yung 1999 footage na nadapa ka. Yung ibang mga kandidata or kami mga audience, pag napanood yun, ay nadapa, wala na. Pero sa'yo, sa tingin mo ba, lalo kang nakilala or naging advantageous sa'yo yung pagkadapa mo compared sa yung parang disadvantage? Sa awa ng Diyos, no, sa tingin ko naging advantage siya. Kasi kung hindi ako nakabangon na gracefully in the way that I did, thank God, no, nakabangon ako, siguro hindi rin makaka-apekto to ng negatibo sa score ko. Pero as it turns out, mas napansin pa ako ng judges. Oo. Kasi meron kaming inihandang clips kasi hindi lang naman ikaw ang nagkaroon ng ganyang experience, lalo na sa long gown competition. I'm sure matatapakan mo talaga yung mahaba mong gown. Noong 2008 tsaka 2007, dalawang magkasunod na nadapa yung pambato ng Miss USA sa evening gown competition. Pero ang sabi ng mga pageant aficionados online, yung fall down ni Miss USA 2008, Crystal Stewart, cost her the crown. Ay, sayang. Oo, pero in your case, naging advantageous pa. Yun na nga. Bakit ganun? I guess it's really how you handle the fall. Like in life, di ba, pag tayo nababagsak sa buhay, ano bang mas magandang reaksyon? Yung depressed tayo, tapos feeling natin wala na tayong pag-asa? That's right. O we'll find hope, di ba? And then do our best to recover and just make the best of what we have. Kung And sa tingin ko, dahil yung pangalawang naging reaction ko doon, sa awa ng Diyos, nakabangon ako ng maayos, it actually became more advantageous for me rather than disadvantageous. Oo. Kumbaga, yun nga, tama ka yung sa buhay, hindi naman kasi talaga naman kasama yan sa buhay yung ganyang klaseng challenges, Yes. na may mga struggles, pero kumbaga huhusgahan tayo ng tao sa kung paano tayo nag-a-act or bumabangon mula sa pagkakadapa nga natin. At maganda yung sinabi mo na ang sinabi mo parang you felt at that moment that you were I representing women all over the world. Feeling ko nga, pakiramdam ko nga dahil nire-represent ako rin ng Pilipinas, it actually basically represents one of the major strengths of Filipinos, which is resilience. Diba sa bayan natin, maya't maya kung ano-ano mga kalamidad ang sumasampa dito sa bayan natin, pero lagi pa rin tayong bumabangon, nakangiti, nakahanap pa natin na yung mga kabataan naglalaro pa dun sa flooded areas, Oo. diba? So, Hindi, at saka ang maganda sa atin, hindi lang sa nagiging depressed tayo, ganyan, nakakangiti tayo, at nakukuha pa nating tumulong sa iba. Yes, totoo. Alam mo, sa tingin ko, ang major factor kung bakit naging ganyan ang ating reaction sa mga kalamidad ay yung ating pananampalataya. Dahil alam natin na merong Panginoon, siyang in control ng lahat, at higit sa lahat alam natin na merong pag-asa sa Kanya. Nabibigyan din tayo ng ganitong klaseng reaksyon na positibo ang ating kinabukasan ng dahil sa Lord. Okay. In a few days, Miss Universe pageant na dito sa Pilipinas. At this stage, ano na ba karaniwan yung nararamdaman ng mga kandidata? Kasi na-interview namin yung mga dating sumali rin sa Miss Universe pageant na ilang mga pambato natin. Tapos sinasabi nila, uy, mahirap yung pre-pageant kasi dyan pa lang, ginajudge na talaga kami. Ang nakikita lang ng mga tao, coronation night.
Pero yung pressure starts as soon as lumapag yung eroplano mo doon sa bansa na nag-host ng Miss Universe at that time. Kasi as soon as makita ka, ma-introduce ka na sa audience nung hosting country, dito na talaga gina-judge based on your picture, based on how you come out on TV. Gaya ginagawa natin, di ba? Meron na tayong mga favorites as early as now. So, ganun din ang pakiramdam namin na, naku, kailangan I have to be at my best at this time. Meron ding pressure. Na-imagine ko, at this point, yung mga girls parang, yung ilan dyan, parang meron na sa kanilang palaban, they're trying to find ways in order to mas maging angat sila sa iba. Yung iba naman, nararamdaman nila, nako, na-insecure, ang dami pala mga magagandang babae sa buong mundo. Pero, So kung may mai-advise ka kay Maxine, na I'm sure ang taas-taas ng pressure ngayon. Para kay Maxine, meron siyang advantage dahil masasabi nating home court advantage dahil siyang ating representante, all out ang support natin sa kanila, sa kanya. Pero isang ma-advise ko sa kanya, pinaghandaan niya itong mga araw na ito for so long. Siguro mga more than 1 year siya nag-train para sa beauty pageant. So, alam na niyang lahat yan. Yung walking, yung posture, paano mag-model in a swimsuit or a gown. So, na-practice na niya lahat yan. Nasa muscle memory niya yan. The best thing she can do now is to be focused on the pageant and give the best that she can. Kasi, kailangan positive siya at this point. Kailangan she'll make the most of it, make so many friends out of all the other candidates. Right. And pagdating ng mismong competition, just give her best kasi this pageant comes once in her lifetime. Dapat ibigay niya na talaga yung lahat. And maraming nagdadasal sa kanya, maraming sumusuporta sa kanya. Maaring meron din ibang mga bashers, pero ang panawagan ko dun sa mga bashers, sana imbis na i-drag down natin ang ating representante, hawak-hawak niya ang pangalan ng Pilipinas. Sana suportahan na lang natin siya, ipagdasal natin siya, and for all you know, siya pa ang magkaroon tayo ng back-to-back win, di ba? So, all support na lang sana tayo. And na-mention mo na rin yung she has to stay positive, pero yun nga, ang hirap maging positive at this moment na pag nag-log on ka sa Facebook, makikita mo ang dami-daming negative na mga comments dito kay sa ating kandidata na si Maxine. At recently, pinaka-recent, yung ating unang-unang Miss Universe, si Miss Gloria Diaz. Ikaw personally, anong reaction mo dyan sa ganyang comment? Of course, I respect si Miss Gloria Diaz, kung whatever opinion she has. Pero para sa akin talaga, mas maigi na suportahan na lang talaga natin ang ating kandidata. Ipagdasal natin siya because she needs all the support that at this point. At ang advice ko naman kay Maxine, siguro wag muna siyang tumingin-tingin sa mga social media para hindi na umaabot sa kanya itong mga balita. Yung mga tao namang nakapaligid sa kanya, wag na sana ibalita sa kanya kung merong mangnega. Pero basta suportahan lang siya, give her what she needs. Let's pray for her all together. And whatever happens, I am personally very proud of her, and let us continue to be proud of her because she is, after all, a representative. Okay. I think a lot of people are judging Maxine dahil doon sa sagot niya doon sa Q&A, doon sa Binig-Bining Pilipinas, at saka yung sagot niya doon sa isang question during a press conference na tila napakita na hindi ganun siya katatas pagdating sa pagsasalita ng wikang Ingles. My first question is, yung question and answer portion, yung Q&A portion ba sa coronation ng Miss Universe, ganun ba talaga kalaki yung percentage pagdating sa judging, no, na kapag hindi ka magaling mag-Ingles o hindi ka magaling sumagot, hindi mo na makukuha ang corona? Actually, 10% lang naman yata ang composition ng question and answer dun dun sa overall score. Pero dito kasi madidisplay ng candidate how articulate she is. Okay. Lalong-lalo na as a representative ng Miss Universe, siya yung magiging spokesperson. At kukunin din siyang spokesperson ng maraming mga charitable organizations. Haharap din siya sa iba't ibang mga diplomats at mga matataas na mga tao sa iba't ibang bansa. So, kailangan articulate din siya at marunong siyang makihalubilo
dito sa mga respetadong tao na to. Pero 10% nga lang talaga ng score. Ang ma-advise ko siguro kay Maxine, kung hindi siya ganun ka-komportable sa English, pero sa tingin ko naman, bagamat meron siya mga communication challenges, what I appreciate about her is she is sure of her answers and she Right. is confident when she tells them. Meron lang ilang mga grammatical errors, but maybe she might want to consider, pagdating sa question and answer, magtagalog na lang siya, gumamit na lang tayo ng interpreter kung dun siya mas magiging komportable. Pwede pang gumamit ng interpreter? Oo naman, bakit naman yung mga Latino gumagamit ng interpreter pero- kahit marunong sila mag-Ingles? Marunong mag-English yung mga Latina? Oo, meron ilan sa kanila marunong mag-Ingles. Gumagamit ng interpreter para habang nag interpret ng question, may panahon sila para mag-isip. So, strategy yun? Strategy yun. Ba't hindi natin ginagawa yung strategy na yun? Hindi ko alam, siguro kasi marami sa ating mga Pinoy, dahil marunong naman tayo mag-English, sinisikap na nating sagutin sa English. Pero kaya naman, pwede naman gumamit ng interpreter eh. So, ikaw, hindi ka pinagbawalan. But why did you choose to answer the question in English? Because I thought I'll be comfortable speaking in English. Balikan natin yung yung Q&A. Kasi sabi nila, kahit daw gaano ka ka-confident sa communication skills mo, pagdating daw dun sa stage, talaga daw, Oo, yan naman kakaiba daw talaga yung nerve-wracking yung pressure. I think we have your clip. Do we have the clip of the Q&A? Ito. Pero what was the question dun sa... Yung final question sa Oo. akin, if the Miss Universe will get pregnant during her reign, should she be asked to resign? Nung time na yun, anong tumatakbo sa isip mo nung tinanong yung question na yun? Ang pumasok sa isip ko noon, ako, conflict. Bakit conflict? Kasi syempre, Catholic country tayo. Ang pag nagbuntis ka outside of marriage, in society, may pagkatabu yun, di ba? So, merong ganong conflict sa sarili ko. Pero syempre, gusto mo rin na manalo ka. Gusto At ma-impress yung mga judge. Ma-impress yung mga judges. Iisipin mo rin na kung ikaw nga talaga yung ganong sitwasyon, ano mangyayari sa'yo? Kaya ang unang mga naging kataga ko noon ay, it's a very difficult situation to be in. Kasi syempre, may challenge sa'yo, di ba? Right. Pero I tried to recover my answer by saying that if she has fulfilled her obligations and been a good example in the way that she carried herself, I think she should continue. Pero ikaw, personally, hindi yun yung gusto mo sanang isagot. Yun ang Based unang on your pumasok principles. sa isip ko. Based on my principles, at the time, when I was still very, very conservative, siguro dahil nga I'm the type who likes to play with rules, siguro nga sasabihin ko, siguro okay lang siguro kung mag-step down na siya. On the other hand, pwede ko naman din i-spin off into saying na, giving birth to a baby is such a great opportunity. In fact, it's a blessing from the Lord. So, perhaps she can continue for as long as she can fulfill her obligations, but once she gets too big and she's no longer able to, go around the country and many different places because of her big belly, then maybe she can turn over the responsibilities to the first runner-up. Pwede naman yun. Kasi after all, di ba, giving birth to a child is the most wonderful experience any woman can ever have. And it's a miracle in itself. Pero nung time na yun, talagang... Hindi ko na naisip Hindi mo na naisip yun. Afterthought na tong sagot ko na to. After 17 years. Meron ba kayong training sa Oo. pagsagot sa question and answer portion? Oo, dito sa Pilipinas, hindi ako masyadong na-train. Pero nung 1 week ko sa Venezuela, meron silang inassign na trainer sa akin na bato lang siya ng bato ng questions and then I have 2 minutes to answer it. Meron bang strategy or... Merong strategy na kung alam mo talaga yung sagot, edi sagutin mo top of mind. Oo. Pero maganda kung meron kunyari mga quotable quotes. So nagme-memorize kayo ng mga quotation? Wala akong masyadong alam na quotation nun kaya wala rin siguro akong nasagot. Pero it would help para naman, di ba, mas maganda yung dating ng answer mo. Pero kung kunyari, masyadong world-oriented yung question, tapos hindi ka masyadong familiar dun sa world issue na yon, try to make it more personal. At least, totoo pa rin yung sasagutin mo. Totoo yun ang sa'yo. mga strategy pala. Okay, ito palagi itong tinatanong sa mga pageant. Yung sinasabi nila na marami daw mga grupo in the Philippines, yung grupong Gabriela, na exploitative daw ang mga
ang mga beauty pageants katulad ng Miss Universe. Natatandaan ko, tinanong na to sa isang pageant no, na parang, ano sasabihin mo sa kanila? How would you convince them na hindi ito exploitative? Ikaw personally, ano bang opinion mo tungkol dito dun sa mga grupo ng kababaihan na nagsasabi ang mga beauty pageants, commodification of women, exploitative? Para sa akin, ang beauty pageant ay isang magandang plataforma para gamitin mo ang pangalan mo or ang iyong likeness to influence people positively. And that's Yeah. what I try to do during my reign. Na hindi ko lang pinakita na magandang hugis ang katawan ko, sabihin natin maganda ako sa physical, pero meron din akong pag-iisip at meron din akong puso na may compassion sa tao. At ginamit ko tong bilang plataforma hanggang ngayon. Kaya naman ako naimbitahan sa mga show na ito, kaya ako naimbitahan to speak before groups of people because I already have that name, I have that recall, and I have that positive influence. So hindi lang porke nanalo ka ng beauty pageant, Ang tingin sa'yo ng ang tingin tao. sa'yo mababa na. In fact, people listen to us because we are remembered for the beauty pageant. At kung naalala naman natin yung story ni Queen Esther sa Biblia, di ba? Ang sabi ng kanyang pinsan, si Mordecai, perhaps you have been raised for such a time as this. And because of the courage and faith of Queen Esther, she was able to influence the king to turn against that man who wanted to annihilate all the Jews. And because of her courage, she was able to save her people. And for all you know, beauty queens nowadays, because of their influence, they can be used as an instrument to save the people, to to influence the youth in a positive way. So hindi totoo yung mga sinasabi na pag sumali ka ng beauty pageant, ang career mo pagkatapos niyan ay tinitingnan ka na parang ganda lang ang puhunan. Hindi naman. Hindi ka ba nagkaroon ng ganong klaseng difficulty na after the Miss Universe pageant, parang, si Miriam maganda lang. Bakit ko naman ikakahiya yung ganda ko? Bigay to ni Lord. Grasya to. Di gamitin na natin. Bawat naman isa tayo nabibigyan ng talento. That's right. May mga talento nabibigyan ng ganda, may mga taong nabibigyan ng talino, may mga taong nabibigyan ng abilidad. Bakit hindi natin gamitin? Kung itong binigay sa akin, gagamitin ko na at the most that I can, di ba? Okay. Napag-uusapan natin yung ganda. Ngayon, usap-usapan yung... Ngayon naman kasi marami nang nagpapa-retoke ng katawan tapos sila yung sasali sa beauty pageant. What is your take on this? Para sa akin, syempre hanggat maaari, sana yung mananalo. Natural as much as possible. Pero sa mundong ito kasi, acceptable na yung may mga retoke sa ilong, sa dibdib, sa tagiliran, tinatanggalan daw ng ribs para mas maliit daw yung, May yung ganon? waist. Oh. In the end, pinaka-importante talaga kung gaano ka-authentic yung babae. As much as possible, mas gusto ko, preferably, my opinion, mas maganda kung natural. Pero, hindi naman ako nag-iisang judge lang sa pageant. Marami din at bawat isa, iba't ibang opinion. So, respetuhan na lang. Anong message mo para kay Maxine? Win or lose? Makuha man natin yung back-to-back na corona or hindi. Anong mensahe mo para sa kanya? Kasi alam ko, ikaw, nung nagbinibining Pilipinas ka, hindi naman ikaw yung nanalo. Tapos eventually, dahil destiny mo talaga, ikaw yung pinadala doon sa Miss Universe. Ang mensahe ko lang kay Maxine, siguro at this point, bukod sa ibigay niyang best niya dito sa laban na ito, ang mensahe ko sa kanya, sana mag-focus siya dun sa purpose niya, na nasa isip na niya bago pa siya sumali sa pageant. In my case, bago ako nag-decide na sumali ng pageant, nag-pray ako noon eh. Sabi ko, Lord, kung sasama ako dito at para lang sa pansarili ko, parang napaka-selfish. Yeah. Pero bigyan mo ako ng dahilan kung bakit ko iiwan yung aking pursuit for practicing my physical therapy career in the US para sumali sa beauty pageant na to at kung saan mo na ako dadalhin ito. In the end, in my prayer time, binigyan sa akin ng Panginoon ng purpose para makatulong sa ibang tao. At yun ang naging intention ko
nung sumali ako sa pageant. Bukod sa gusto ko rin syempre na labanan yung fear of public speaking ko, yung fear of stage fright ko. Isa yun sa mga gusto kong labanan at that time. Pero nakafocus ako dun sa purpose dahil alam kong magandang plano ng Panginoon para sa akin. At yun din sanang gusto kong mensahe na iparating kay Maxine na magandang plano ng buhay sa'yo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future." And God has a great plan for Maxine. And I hope and pray that she has God's purpose in focus, always in her mind, whether she wins or loses in this pageant. Because whatever happens, God's purposes will prevail in her life. Oo, lahat maaring sa buhay sa lupa, sa atin failure yon, pero God might just be preparing her for something bigger. Exactly. Diba? Exactly. All right. Your fearless forecast dito sa Miss Universe pageant. Kay Maxine, my fearless forecast, pakiramdam ko papasok siya sa top 5. Sobrang blessed niya kung makapasok siya sa top 3. Super blessed natin kung siya nakapag-uwi ng back-to-back crown. Sino mga matinding makakatunggali niya? Ay, nako, ang lakas ng dating ni Miss Brazil. Talaga? Si Miss Indonesia, sobrang nagkakahawig sila ni Maxine. Si Miss Colombia, maganda din. Si Miss France, tsaka si Miss Mexico, maganda rin. So, yun ang ilan sa mga nakikita ko. Bukod kay Maxine, na maaring mag-place dito sa pageant. Okay. And with that, maraming salamat. Always a pleasure talking with you, Thank you, Miriam. Cara. Miss Universe 1999, first runner-up, Miriam Kiambao Roberto. Oh, hindi ko kinalimutan si RD. Thank Thank you. you. Thank you.